Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Upright ba yan? Queen of Wands? Queen of Wands, you're passionate, confident, flexible, kasi may cat eh, di ba yung cat is flexible and may focus sa target niya, sa goal niya. O pag meron siyang gustong makuha na huntingin, no? Kahit langaw pa yan, ako, pagka may focus yung pusa ay nahuhuli nila eh. Talagang determined yung mga pusa na mahuli yung kahit langaw pa o kahit ano pa na gusto nilang mahuli, makuha, manting, or kung sa tao pa yung goal niya, no? O yung goal mo, you're so determined and talagang may focus ka and passionate ka. Ganon. Or else, mahilig ka din sa pusa, ganyan. Full of vitality ka, energy, you're positive, and you're attractive, good-looking, charismatic. You're positive na ma-reach mo, na ma-achieve mo, na makamit mo yung goals mo, yung pangarap mo. You're ambitious also, yung ambition mo sa buhay. You're willing to take risks. Ganyan din to eh. You're willing to take risks, to do anything. You have the willpower and drive also to succeed, to reach your ambitions in your life. Pero remember guys, kung meron man kayong gusto sa buhay, no? Ganon, this is a collective reading guys ha. Kung may gusto man kayong maabot sa buhay, sa pamamaraan na patas, na hindi kayo nagiging selfish, hindi kayo nagiging greedy, hindi kayo nagiging sakim, hindi kayo nagiging unfair. Yan. Para timbang-timbangin din natin, no? Kung isipin din natin yung pwede maapektuhan, yung ma-harm, baka may ma-harm, baka may mapektuhan, no? Dahil lang sa goal or dahil sa gusto mo, gano'n, no? Pero, nasa inyo pa rin, no? Nasa inyo ang decision. Baga, ano ko lang yun, advice. Kasi, meron kasi mga tao na dahil sa gusto lang nila, dahil goal nila yan, dahil gustong-gusto nila, pangarap nila yan, ay gagawa sila ng evil schemes, plots, and deceit, and mag-deceive sila o gagawa ng kung anumang masama against sa ibang tao para lang sila yung umangat, para maabot lang nila yung gusto nila, para makuha nila yung gusto nila, o kaya kunin nila yung kung ano yung meron yung iba dahil yun ang goal nila. So that's very wrong. That's evil. Masama yan. Ano pa? Ang energy mo ngayon. I am strong. Knight of Pentacles. So stable and continuous yung kung ano yung ginagawa mo. Continuous, tuloy-tuloy. Walang blockage. Ganun din sa trabaho mo, tuloy-tuloy. You're committed sa work mo. Or kung in a relationship ka, committed ka sa relationship mo. Pero kung wala, edi wala, no? Ganun. If you're not in a relationship, edi wala kang karelasyon, di ba? O kung may karelasyon ka, o kung nagkaroon ka man ng karelasyon, nagkukommit ka. Unless lang siguro kung tarantado na yung karelasyon mo. But now, this is your energy. This is your energy right now. You're committed sa kahit anong ginagawa mo, mapa-relationship man yan, at sa career or
business or work mo, any type of job, kung nagtatrabaho ka man o nagtinegosyo, kung ano man yung ginagawa mo, committed ka, may focus ka. You are very determined, and there's growth also. Kumaga tuloy-tuloy, no? Mabagal man, hindi man ganun ka mabilis sana yung expansion, pero tuloy-tuloy yung kumikita ka, tuloy-tuloy yung work mo, tuloy-tuloy yung ginagawa mo, ganun. And may focus ka diyan, you put your focus into it. Hindi walang distractions sa mga pinafokusan mo. Kung ano man yan. Yung pinafokusan mo na yan. And you are healthy, color green. Fresh energy, color green, fresh. And positive. Kahit mabagal man na marating mo yung goal mo, kasi there's a grounding energy dito, grounded energy. Mabagal mo man ma-achieve yung goal mo. Kung goal mo man to, ambisyon o pangarap sa buhay, yung pinupursu mo, yung pinagtatrabahuan mo, o kung ano man itong tinutuloy-tuloy mo lang, tuloy-tuloy ka lang, no? You don't give up, tuloy-tuloy lang kahit mabagal, no? Yung process kahit mabagal, na parang kahit parang pagumba na naglalakad na mabagal, tuloy-tuloy ka lang, ganoon. And you're positive na marating mo din yung patutunguhan mo, marating mo din, ma-reach mo din yung goal mo, yung ambition mo. So kung goal mong yumaman, tuloy-tuloy ka lang sa trabaho, ipon, or negosyo, or kakaipon ng pera, no? And then i-invest mo, o kung ano pa, yung diskarte mo sa buhay. Ayan. Basta nasa tama at sa patas na paraan lang, guys, ha. Huwag maging greedy, huwag maging sakim, wag maging selfish. Of course, yung sa'yo ay sa'yo, no? Pag sa'yo, lalo pag binegosyo mo, of course, sa'yo yan. Of course, walang karapatan na yung ibang tao dyan, no, na kunin yan o agawin yan sa'yo. At kung karelasyon mo na, ha, hindi na crush mo lang, pag crush mo wala kang karapatan dyan na kontrolin yan or pakialaman sa buhay niya, crush mo lang yan eh. Kung idol mo, crush mo, wala kang karapatan dyan. Idol mo lang, crush mo yan. Kahit karelasyon mo, lalo kung umahanga ka lang, no? Kung crush mo lang, wala ka talagang karapatan dyan na mangontrol, na mangialam sa buhay ng tao na yan. Respect the boundaries of others. Pero kung karelasyon mo, of course, or lalo na kung partner mo, of course, may karapatan ka, no? Na bilang partner niya at bilang karelasyon niya. Na hindi dapat siya mag-cheat, no? Na para kayo sa isa't isa, na hindi na dapat mag-cheat pa yung person mo sa'yo. Yung mga ganun ba, karapatan mo yun kasi karelasyon ka niya. Siyempre, ganun talaga yun. Or kung yung pera mo, sa'yo talaga yan. Sa'yo yung pera mo. Yung pinagsikapan mo, yung pinagtrabahuan mo na pera, sa'yo yan. So, nasa iyo na yun kung magbigay ka. Ibig sabihin, huwag maging selfish. Yung inuuna mo yung sarili mo, yung puro na lang sarili mo, ganun ba? Alam niyo naman kung ano yung selfish, di ba? Na minsan, kahit na sa iba na ay dahil sa gusto niya, hindi niya na iniisip yung may masasaktan, may ma-harm, na kung ano yung maramdaman ng tao na yon. Minsan ay kunwari sa scam, no? Na-scamin niya kasi gusto niya yumaman eh. So, it's a sign of selfishness and greediness. Kunwari lang, sample lang yan. Ngayon, mag-isip siya na scamin niya kasi madaming pera o may pera. Utakan niya, i-deceive niya, no? Ganon, manipulahin niya, i-deceive niya para makuha yung pera ng isang tao. That's evil doings, guys, ha? Evil yan. It's a sign of evil. And napakasama ng ganon, ha? Ayan. Kaya, maging patas, no?
It's a sign of selfish na mga tao yung gumagawa ng ganun. So, huwag maging selfish. Huwag maging greedy. Huwag maging sakim. Huwag yung pag-imbutan nyo sa kapwa nyo. Make your own money. There are a lot of opportunities possible na may mag-open. Ganun din sa person. Malamang may darating at darating na person na seryoso, na you will be happy, na hindi kayo may stress. Hindi magdala ng problema sa inyo ba? Hindi maging komportable kayo at stable yung buhay ninyo, peaceful at peace. And harmonious yung pagsasama ninyo. Masaya kayo. Hindi kayo nababaliw-baliw. Baka sa mga nakarelasyon nyo, baka nabaliw-baliw kayo dahil toxic, dahil manipulative. Dahil wala kung ginagayuma pa kayo, paglaruan kayo. Iba nang gagayuma kasi gusto nilang paglaruan. Lalo kung suplado ka o ayaw mo sa kanya, ay o kaya binabato nila na palipadangin, mga ganon. So it's a sign of also selfishness. Para lang makuha nila yung gusto nila, kaya ginagawa nila yun. So, huwag maging selfish, huwag maging greedy, huwag maging sakim, huwag maging inggitira, huwag maging ilusyonado, huwag magdelusyon. Be realistic. Be realistic. Kung ano yung realidad, yun. And, focus on that. On reality. At yung pag-achieve naman ng gulay, basta tuloy-tuloy mo lang, no? Kunwari, gusto mong yumaman, yung magsikap ka, magsikapan mas buhay. Ang daming paraan naman yan. Pag gusto mong yumaman, ay kung gusto mo ay may paraan, kung ayaw mo may dahilan, di ba? Maraming dahilan. So, ganun lang yan. So, ano ang message ng sino ba nag-guide dito ngayon? Angels pa? Angels na nag-guide ngayon. Maganda sana kung si Jesus Christ kasi matanong ba kung ano yung guidance sa inyo, kung ano yung nais na sabihin sa lahat ng viewers, mga ganun ba? Angels. Pero okay din, maganda din yung angels. At napakagaling din mag-guide. Ano yung message ng angels for you, guidance, para sa lahat ng viewers? Huwag nyo isolate yung sarili nyo daw. Lumabas kayo sa shell ninyo. No, sa lahat ng viewers to, hindi lang sa kung sino ang sa lahat ng viewers. Yan ang message ng angels. Huwag kayong maging introvert, yung magtago sa shell nyo. Get out from your comfort zone. Get out from your shell. Explore. Pero huwag niyong iruin yung sarili. Baka may mag-explore kayo ng kung ano-ano. Ikapahamak niyo. Yung explore, no? Kunwari, kayo, spend outdoors. Mingle with other people, no? Have a good conversation. Lalo na yung mga wise na mga tao, doon kayo makipag-usap. Talagang may matututunan kayo doon, may magigain kayong wisdom sa mga wise na tao. Pero if you talk or you do gossip with the foolish people, gossip is foolish acts doing. Yung mapapala nyo, wala. Sa paggagasip, ano matutunan nyo? Buhay ng iba, kwento ng buhay ng iba, mga nangyari sa buhay ng iba, para na kayo naging fans. No? Buhay ng iba. Hindi yun nakaka-add sa growth nyo. Hindi yun makakapa-inspire sa inyo para abutin nyo lalo yung mga pangarap nyo sa buhay. Tapos pag-isolate nyo yung sarili ninyo, hindi kayo mag-grow.
Get out from your comfort zone. Yun ang sinasabi ng angel. Yun ang guide sa lahat ng viewers. Yun po. Maaaring kung may mga problema kayo na may pinagdaanan, huwag kayong magmukmok, huwag kayong yung isolate yung sarili nyo. Get out. Pwede kayong mag-garden. O, magtanim-tanim. Nakaka-heal yun. Nakakagaan ng pakiramdam yun. O kaya, manguha kayo ng prutas. Mga ganun. Basta nakaka-good vibe siya. Gaan ng pakiramdam. As in, parang nakaka-heal din yun. Spend time with flowers. Kasi yung flowers and flower essences ay nakaka-heal din yun. Nakaka-fresh ng pakiramdam. You can spend time outdoors, in nature, para ma-rejuvenate kayo, ma-heal kayo. Talk to other people. Yung may sense naman, no? Wag yung buhay ng iba, yung siraan ninyo. Wag ganun. Kasi it's very toxic. Ano matutunan nyo dun? Negativity. Negative toxicity. It's a parasitic lifestyle. Mga ganun. Siraan yung iba. Ano pa? Get out from your comfort zone. Take risk. Yan, yung ibig sabihin nun. Take risk. Take a leap of faith. Ano ang darating sa iyo? Very soon, anong darating sa iyo? Temperance, healing. Mahihil ka daw. Pwedeng alignment din. Ano ba tong temperance ito? Alignment? Alignment. I-align ka. May alignment na mangyayari. Alignment with your person. Or with your, alignment with your person. I-align ka ng person mo. Hindi. Alignment with your destiny. Yun ang sinasabi nila. With your destiny. Hindi nga person. With your destiny. Yun ang sinasabi ng guide ko. Destiny. Yun ang na-sense ko. Yun ang nadinig ko. Destiny. Kaya tinanong ko ulit kung alignment ba with your person. With your destiny. Ayan. Alignment with your destiny. So, kung yung destiny mo ay person na may-unite kayo, then, yun na yun, no? Or kung destiny mo na meron kang gagampanan o meron kang career na sisimulan o meron kang gagawin na magdadala ng changes sa maraming pag destiny kasi it will impact a lot of people or this world or the people around. Basta maramihan pag destiny. Parang yung destiny kasi ay yung nakatadhana sa'yo. Halos lahat naman ata may destiny. Kaya kung may destiny, iba huwag kayo mainggit. Kaya kasi yung lahat ng tao ay may destiny ng pagkaalam ko eh. Yun nga lang yung iba ay destiny nilang mamatay ng maaga. Destiny nilang maging artista. Iba naman destiny nilang mamatay sa aksidente. Yung iba, di ba? Iba-iba yung destiny. Meron namang destiny na magkaroon ng union sa kanila ng nakadestiny sa kanila ng kanyang person kasi may mission silang gagawin, no? Meron namang destiny na yun ang realidad eh. Alam ka naman, sabihin ko puro positive, yun naman talaga eh. Kaya merong mga namamatay na destiny niyang mamatay dahil sa aksidente. Mga ganun ba? O yun ang kapalaran niya, mamatay siya sa aksidente daw. O di ba may mga ganyan na kasabihan? Huwag ko na itanong sa angels, baka mali. Tama ba angels? May mga ganun bang destiny? O tama daw. Tama. Tama daw. See, ikaw naman, destiny mo, ano to destiny mo na to? Alamin ko kaya.
Kung ano yung destiny mo na yan. Magkakaroon na ng alignment sa'yo with your destiny, ha. So, kung ano man yung destiny mo, union with a person na naka-destined sa'yo, or not with your person na kung person mo na past person mo, ha. Kung meron kang pinapangarap na person, but with the person, pwedeng with the person na naka-destined na ma-unite kayo, ha. Kung merong yun na mangyayari na, kung yan ang destiny mo. Pero kung destiny mong sumikat, di ba? Sisikat ka, di ba? Will be in alignment with your destiny. Or destiny mong maging mayaman, adi yayaman ka. Ganon yun. You know what? Pag na kayong mainggit sa kung mga yumaman ng iba, kung sumisikat ang iba, dahil minsan, hindi yun ang destiny nila. Nagsanla o nagbintayan sila ng kaluluwa. Kapalit nun ay kaluluwa nila, guys. Eternal life. O kaya ay dahil yun ang kanilang life purpose to inspire others, no? Ganun ba? O kaya yumaman sila, sumikat, kumanda yung buhay nila. O dahil binless yun sila dahil mabuti yung gawa nila, or else nagbinta sila ng kaluluwa, or else ayun ang payaman sila ay David. Yan, kasi hindi lang naman kalangitan ang nagbibigay ng blessing. Meron din yung mga devil na bibigay ng blessing yan sa mga evil doers, sa mga nagbibenta ng kaluluwa. Yun nga lang, ang kapalit nun ay kaluluwa. Mapunta sa impyerno, di ba? Pero pag langit ang nagbigay ng blessing, o yung God o yung Diyos, ay walang kapalit yun. Siyempre, ibig sabihin, deserve mo yun, di ba? Ano itong destiny mo na ito man? Tingnan natin. Ano yung destiny mo na yan na yan daw ang darating sa verso na i-align ka na sa destiny mo? Ano yan? Ano yung destiny mo na yan? Destiny nga! I-upright ko na kahit palang. Dahil destiny yan, will of the year. Kung ano nakadestiny sa'yo? Upright ba yan? Upright naman talaga. Upright daw. Your destiny. Ayaw sabihin ko ano yung destiny. More clue sa destiny. Na soon i-align na sa destiny. Ano yung destiny? Ano yung destiny na yan? Ano yung destiny na yan? I-align na sa destiny. Ano yung destiny na yan? More clue. Clue. Mirror. Makikita mo yung parang nananalamin lang. Yung totoo mong kakayanan, sarili. Yung totoo mong personality, yung totoo mong sarili. Yung mga kaya mong gawin. Makikita mo yung gano'n, no? Sa sarili mo. Na, ay, may taglay pala kung ganito. Yun ang gagamitin mo sa destiny mo. Yun ang kakailanganin mo. Kaya makikita mo yung sarili mo. O mirror. Magkikita kayo ng mirror mo. O ano yan? More clarification. Ano ba yung destiny na yan? Ano yan? Na mangyayari na yan? Align. Kung ma-unite kayo ng person na mirror mo, na makikita niyo yung sarili niyo sa isa't isa, na may mga similarities kayo, ba't parang magkahawig kami? O kaya ay, kung hindi man kayo magkahawig, ba't mapaisip ka, bakit may mga similarities kami? Halos magkapareho kami. Mga ganun ba? No? Yung makikita ninyo sa isa't isa. Kung person yan, ano yan? Person ba yung nakadistin sa'yo na may magkakaroon ng union sa inyo?
Person na yan nakadestin sa'yo na magkakaroon ng union sa inyo. Ito daw, ano ibig sabihin nito? Energy ng person mo to? Maring hindi, ikaw to. Ikaw to na you will feel calm, comfortable, relaxed, and makikita yung power and nakaka-heal yung energy mo o hinihil ka or yung maging komportable ka, relax, calm. More at ease. More in tune with nature. Doon mo masumpungan yung peace, harmony. And parang you will have that inner power in you. Kasi parang sumisimbolo din ng power to. And maring maging generous ka din. Kasi color green, no? It's a color of generosity. Generosity, ha? Pwedeng meron kayong matutulungan. Lalo kung yayaman ka. Diba? So, magkakaroon daw ng alignment sa inyo. Hindi yung person mo, baka iba yung person sa isipan. O past person. Kung yung destiny mo ay yung destiny mo ay magkaroon ng union sa inyo ng person na past person mo din, yan na yun, no? Pero kung wala sa past person mo ang nakadestin sa'yo, o kung hindi mo pa kilala, edi wala dyan. Ano pa yung destiny mo na yan? Destiny nga daw eh. More clue. Ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin ninyo ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyo, ng alignment pala? Anong gagawin ninyo together pag na-unite na kayo? Yung maging representative or to represent love. Yes, to represent love. Love. Kasi color pink ko. To change. Kadalasan na pang maramihan yan eh. Vast yung masakop yan. Basta mga destiny na yan, mga malakihan yan. Madami kayong mabago. Oh? Madaming mag-transform, mabago, yung perspective, yung view sa buhay. Yung buhay, yung maging hopeful na, yung mga hopeless. Pwedeng ganun ha. Basta because of your loving energies, it will impact the world. It will impact the humanity. It will change a lot of people. Yes, it will change a lot of people because of your love. Because of that love. Oh. See? And meron pa yan for sure. Ano pa yung mission ninyo? Or purpose ninyo? Ano yung energy ng person na yan? Na i-aalay na kayo? Kasi destiny mo daw yan eh. O nakadestin yan sa'yo na magkakaroon ng union sa inyo. Yung energy ng person na yan na magkakaroon ng alignment sa inyo kasi destiny nyo nga eh, na ma-align kayo eh. Emperor. Oh, si Emperor daw. Ano yan? Strong yung personality niyan. Stable.
shielded. Kasi tingnan nyo, may shield yung kanyang katawan. Sa picture. Na-reach niya yung pinnacle of success. So, and this is a responsible person. And may authority. Nasa top position siguro to, o boss, mga ganon. Or else, strong lang talaga yung personality. O pwedeng mayaman na ito na na-reach na yung pinnacle of success. It's a stable person. A secured person. Respetadong tao yan. Respeto yan. Sa kanila man, o sa society. May influence, pwede din. Tingnan niyo, pagbukas ko ng baraha, magkakaroon ng union sa inyo kasi divinely guided yan. Madodrone kayo, nadodrone na kayo sa isa't isa. Basta madodrone kayo sa isa't isa, talagang hindi nyo ma-resist yung desire nyo to be together niyan. Kilala ka na ba ni Emperor na yan? Kilala ka na niya. At emotional siya pagdating niya sa'yo. Oh my gosh, yes, and possessive siya sa'yo, si Emperor na yan. Kilala ka na niya. Kilala mo hindi basta siya, kilala ka na niya. Possessive siya sa'yo. And empathetic towards you. In love yan sa si Emperor. In love. Kaya, and attracted also. That's why magte-take siya ng action napupush siya. Talagang porsigido siya na mag-take ng action. Yan yun, magkakaroon ng alignment sa inyo. So decisive. So driven. So aggressive na mag-take ng action. Kasi in love sa'yo. At emotional, empathetic yan towards you. Parang malunod sa emosyon niya pagdating sa'yo. Para siya malunod sa emosyon niya pagdating sa'yo. Dahil sa nararamdaman niyang love towards you. Possessive, very possessive. This person wants to covet you. Ayaw kanyang bitawan. Ayaw niyang, ibig sabihin, hopeful din, no? Pag mga ganito, kasi ayaw kayong bitawan. Talaga umaasa siya, niwala siya na mapasa kanya ko. Kahit na hindi pa kayo ngayon, no? Kahit walang relasyon pa sa inyo ngayon. O kung past person mo, kahit na wala na kayo ngayon, no? Pero kung new person, kahit wala pang kayo ngayon, basta in love na siya sa'yo, emotional na siya sa'yo. At pwede na deeply in love. Parang nakafocus pati siya sa'yo, nakafocus. Sa'yo ang focus niya. Parang binabantayan ka niya, yung galaw mo, yung mga ginagawa mo. Hindi naman, yung isip niya nakafocus sa'yo. Yung isip niya, yun ang sabi ng angel narinig ko, may focus, no? Focus, nakafocus daw. Nakafocus daw siya sa'yo, yung isip niya. Kahit siguro nung ginagawa niya, naisip ka niya, nakafocus yung isipan niya sa'yo. Na kailangan makuha ka niya, no? So driven, so parang to the point na parang naging impulsive na siya na desperate na mag-take na action, desperate na siya na makasama ka, na makapiling ka. Parang desperada, mga ganun. Desperate na siya na makasama ka, na makapiling ka. Clarified by Ten of Cups. That's why parang naging impulsive. Desperate na siya na makasama ka, na makapiling ka. Ito lang sa taas kasi nga. Ayan kasi nasama lang yan. Clarification lang naman yan na bubuo na kayo ng pamilya nyo. Desperate na siya na mapangasawa ka. Na mag-build na kayo ng family. Na magkaanak na kayo. Na mamuhay na kayo magkasama. Na you will live happily ever after. You will live life
na basta masaya kayo, contented kayo. Yun ang gusto niya, makontento talaga siya sa iyo. At yung pagkakasama kanya, kontento talaga siya, peaceful yung buhay niya, at masarap yung buhay niya, masarap sa pakiramdam. Talagang it's a beautiful life, no? It's a good life. It's a every day is a blessing. Parang ganon, it's a fulfilling. So yan. Ito na lamang for collective reading. Bitin ba? Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe.